Amen. Sabihin mo yung katabi mo, kamusta ang tulog mo, kapatid? Kulang ba? Kulang ba? Ayan. Alam ko, kulang yung tulog ng iba, pero sana wag niyo po akong tulungan. Amen? Dahil napakaganda po ng ating topic ngayong araw po na ito. Amen. Of course, binabati ko rin po ang mga nanonood po sa live. Amen. Sinamamay ko po from US at ang mga kapatid ko. Sister Visita is also watching. Hello sis. God bless. Magpagaling ka na. Now, makalabas ka na mamaya sa hospital. Amen. Sister Mirna Puison Soriano is also watching. Thank you Lord, Sister Miss. Sa buhay ni Sister Mirna. Ayan. Praise God. Hallelujah. Ayan. So, ang pamagat po ng ating mensahe sa araw po na ito ay pinamagatan pong Holy Trinity. Pakisabi niyo nga po yung Holy Trinity. Pakilakasan po, Holy Trinity. Amen. Kasi ito pong isa sa mga doctrinal na preaching na kailangan po natin malaman bilang isang Kristiyano. Ang ating scripture reading po ngayon ay matatagpuan sa Mateo or Book of Matthew, chapter 3, verses 16 to 17. So pakilabas na po ang inyong mga Bible. Yung mga nasa gilid po na Bible, pwede niyo po itong buksan at kunin. Amen. Let us all stand at ating po basahin ang ating scripture. Tayo nga po ito kayo. Amen. At basahin po natin ang ating scripture reading. Amen. Again, ito po ay matatagpuan sa Book of Matthew, chapter 3, verses 16 to 17. Let us read. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muli na kami po ay makikinig at makakapag-aral ng iyong salita. O God, through the power of your Holy Spirit, ikaw na po ang magpaliwanag ng Holy Trinity, ang katuruan ito na napakalalim, Panginoon, at sometimes hindi po namin nauunawaan. Subalit sa iyong wisdom at karunungan na ipagkakaloob mo po sa amin, naniniwala po kami, nakakausapin mo po ang bawat isa upang ipakilala ang Ama, ang Espiritu at ang iyong anak na si Jesus sa amin sa pamamagitan ng mensahe. So Lord, salihan mo po ang message na to, maging ang aking bibig na nawa ang tawang galing lamang sa iyong Espiritu ang siyang masasampi. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So kung mapapansin po natin sa ating scripture reading, ito po ay halos katuluyan po siya, o continuation po siya noong naging topic natin about water baptism. Amen? Dalawang linggo na magkasunod na napag-aralan po natin ang water baptism. Of course, sa pamamagitan po ng inyong lingkod at ni Pastor Romulo Carrera. At ipinaliwanag po ang kahulugan or kahalagahan ng water baptism. Ano pong ibig sabihin o kahulugan nito sa ating buhay? Ano po? This is our public declaration of faith that we believe and accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Amen. Praise God. So, bakit po tayo kinonvict ni Lord na ito po ang maging topic po natin? Amen. Sino po mga nandito noong ating morning devotion noong Wednesday? Praise God. Kaya napanood ko po yung live at habang ako po ay nanonood, napakinggan ko po yung mga testimony ninyo. Particularly, yung patotoo o testimony po ni Pastor Rona. Ayan. So, nabanggit po ni Pastor Rona noon na nagkaroon na rin po siya ng struggle patungkol sa pag-uwi niya ng Pilipinas. Amen? Kasi nga po, alam naman po natin na this year, sa libing po ng aming ama ay hindi po nakauwi si Pastor Rona. At isa po yun sa naging battle niya ngayong taon.
In fact, hindi na po ito bago dahil nangyari na po ito noong taong 2013 kung saan nawalan po siya ng trabaho at na-test po ang kanyang faith kung susunod ba siya despite sa pagkawala ng kanyang trabaho. At nakita ko po na dahil sa kanyang pagsunod noong taong 2013 ay kami po mga kapatid niya na nasa Pilipinas ay paliwanagan ng malinaw ng banal na spirito patungkol po sa tinatawag na Holy Trinity. Amen? Kasi po, noong taong 2013, halos araw-araw po kami nagba-Bible study sa family namin, sa dating bahay namin sa Rizal Street. At si Pastor Noel po talaga yung ginamit ni Lord para maunawaan namin ang patungkol po sa Holy Trinity. Amen? Amen. Kasi ako po, nung nag-undergo po ako ng water baptism, before po ako nag-undergo ng water baptism, isa po ito sa mga tanong ko kung ano ba ang kahulugan nito, kung ano ba ang ibig sabihin nito, kung sino po ba ang bumubuo ng Holy Trinity, at ano ba ang kahalagahan nito bilang isang mananampalataya at anak ng Diyos. Amen! So, tanongin mo ngayon katabi mo, kapatid, ano ba ang pagkakaalam mo sa Holy Trinity? Tanongin niyo po siya. First time niya po bang mapakinggan ang Holy Trinity? Amen. Ano pong ibig sabihin ng tri or three? Tatlo. Holy, kasi sila po ay holy dahil sila po ay banal. So, Trinity, dahil mayroong identity na bumubuo sa kanila. Tatlo po sila at sila po ay banal. Amen. So ano ang Holy Trinity? Basahin po natin. Ang Holy Trinity ay ang katuruan ng Biblia na iisa lamang ang Diyos, ngunit siya ay nagpapakilala sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, na si Jesucristo, at ang Espiritu Santo. So yun po ang Holy Trinity, kaya tatlo po sila dahil mayroon pong tatlong persona na bumubuo sa kanilang tatlo at sila pong tatlo ay banal. Amen! Sino po ang tatlong bumubuo sa Holy Trinity? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen! Ang Ama, of course, kilala po natin siya sa tawag na Yahweh. As we study the book of the Bible, sa Old Testament, yun po ang specific na itinawag po sa ating Ama, si Yahweh, ang Diyos po ni na Abraham, Isaac, at sina Jacob, at ang lahat na mga ginamit ng Diyos sa Old Testament. Ang ikalawa po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ang pangatlo ay ang Espiritu Santo. So ano ang bumubuo sa ating Holy Trinity? Ang Ama, the Father, the Son, ang Anak, and the Holy Spirit. Basahin po natin, isang Diyos lamang sila, ngunit mayroon po silang magkakaibang persona. Amen. Praise God. Alam niyo po, ang pagkaka-explain po nito nung isang kaibigan ko po Kristiyano, nung bago po ako naging mananampalataya at anak ng Diyos, hindi ko po alam kung biblical po siya or tama po siya. So, balik, nung pinaliwanag niya yun, naintindihan ko po yung Trinity. Amen. Isang persona o isa as God, pero mayroon po siyang tatlong nature or tatlong identity. Kagaya daw po ng isang tubig. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kagaya daw po ng isang tubig. Ang isang tubig ay maaaring maging, ano po yung mga state ng tubig. Pwede po itong maging liquid, maging solid, o maging gas. Amen? Solid, liquid, and gas. Ang tubig, kapag ito po ay matigas, sa Tagalog, tinatawag po natin itong yellow. Amen? So, bago matigas siya, yung tinatawag natin solid state. Kapag yung tubig ay nalusaw, ito po ay magiging basa. Amen? At kapag ang tubig ay ating pinakuluan o pinainitan, ito po ay mag-evaporate. Amen? At magiging gas. Amen? Kaya ang ating hinihingang hangin po ay meron po yung part po ng tubig
na nag-evaporate po from liquid form. Praise God. At ganoon din daw po ang ating Panginoong Diyos na siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus at naging Espiritu, amen, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na kanyang regalo sa atin, sa ating mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So let's read this in English version. Basahin po natin. The Holy Trinity is the biblical teaching that there's only one God, but He reveals Himself in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one God in three distinct persons. Ano po ulit yung bumubuo ng Holy Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And this is the biblical doctrine of the Holy Trinity. Makikita po natin, the Father is God. Naniniwala po ba kayo na si Yahweh ay Diyos? Amen. I think lahat po tayo ay naniniwala na siya ang Diyos Ama. Next question. Naniniwala po ba tayo na si Jesus ay Diyos? Para mahina. Naniniwala po ba tayo na si Jesus ay Diyos? Amen. Yan po ang kinaibahan ng ibang mga religious belief o religious sector dahil hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Amen. Sa ibang katuruan, para sa kanila, si Jesus ay tao lamang. Amen, tao lamang at wala siyang angkin o karapatang tawagin bilang isang Diyos. Naniniwala po ba kayo na Diyos si Jesus? Amen. Pangatlo, ang Banal na Espiritu. Naniniwala po ba kayo na ang Banal na Espiritu na regalo ni Jesus sa atin, nakasama natin ngayon bilang kanyang regalo, ay Diyos din mismo. Amen. And the Holy Spirit is God. Amen. In other words, this picture shows that the Father, the Son, and the Holy Spirit are in equal footing and must be considered as God. Amen. In other words, lahat po silang tatlo o yung bumubuo po ng Holy Trinity ang siya lamang may karapatan para i-consider o itawag na Diyos na buhay, Diyos na totoo, at Diyos na may karapatang sambahin. Amen? Ang nagiging problema po sa ating mga tao, marami po tayong wino-worship. Marami po tayong sinasamba. Amen? Kaya kung titignan niyo po ang religion ng mga Greek o ng mga Griego, naniniwala sila sa maraming Diyos. Iba ang Diyos ng tubig, iba ang Diyos ng apoy, meron din silang goddess of beauty, even maraming Diyos. Subalit sa Bible, wala pong iba na maaaring konsidera na Diyos na pwedeng sambahin kundi ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit lang. Amen. The Holy Trinity. That's why, kung titignan niyo po, yung pangalan ng church ni na Pastor Noel sa Saudi, di ba? UTC, United Trinitarian Church. Kasi they believe in the Holy Trinity. United Trinitarian Church, they believe the Father, they believe the Son, and they believe as well in the Holy Spirit. In other words, gusto ko lang i-emphasize muli na sa kanilang tatlo lamang tayo pwedeng manalangin. Amen. Sa kanilang tatlo lang tayo pwedeng mag-worship. Amen. Question. Kung hindi po silang tatlo ang ating pinapanalingan, saan ba yun? Kung pinapanalanginan, ano po ang tawag doon sa ating ginagawa? Kung may iba pa po tayong sinasamba, maliban sa kanilang tatlo. Ano po ang tawag doon? Idolatry. Doon po papasok ang idolatry. Kung mayroon po tayong ibang sinasamba, maliban sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, o ang Holy Spirit. First point, basahin po natin. In the Holy Trinity, there is perfect unity. Sabihin nyo nga po, unity. Unity. Ano po sa Tagalog ang unity? Pagkakaisa. Naniniwala po ba kayo na sa Holy Trinity may unity?
Amen. Although sa iba, wala na yung unity na buhay ko siya. Pero sa kanilang tatlo, lagi po silang nagkakaisa dahil they do not contradict one another. Amen. Kailanman ay hindi po nila kinukontra ang kalooban o ang will or ang kagustuhan ng isa sa kanila. Amen. So in other words, sa Holy Trinity, sa Father, Son, Holy Spirit, wala po diyang conflict. Hindi po sila magkakaroon ng magkakaibang gusto o magkakaibang kagustuhan o kalooban. Dahil nga po, iisa sila. Amen. They do not contradict one another. Next point, basahin po natin. The will of one is the will of all. Naniniwala po kayo na sa Holy Trinity, ang kagustuhan o ang loobin ng isa ay loobin nilang tatlo. Amen. Praise God. In Holy Trinity, there is perfect love. Amen. Mayroong perfectong pag-ibig. Praise God. And they are the best example of a perfect family. Amen. Naniniwala po kayo that God is love. And He is the ultimate source of a perfect love. Amen. An unconditional love. Praise God, dahil yun po ang magiging topic natin next Sunday through Pastor Rona. Hallelujah. Palakpakan natin si Pastor Rona. So po, ating invited guest speaker, fresh from Saudi Arabia, para sa ating next Sunday service. Ayan. So number one again sa Holy Trinity, there's perfect unity. Sabi nyo nga, perfect unity. Perfect unity. There's perfect love. And thirdly, there's perfect family. Naniniwala kayo that there's a perfect family in the name of the Father, and in the name of the Son, and the Holy Spirit. Amen. You know what? Sometimes, nakakalungkot na ang kino-consider nilang perfect family is si Mary, si Joseph, tsaka si Jesus. Diba? Kasi nga, isa naman talaga silang pamilya. I'm sorry to disappoint you, but they are not a perfect family. Why? Because Mary is a person, tao lang siya. And Joseph is also tao lang din na makasalanan. Wala silang deity o yung tinatawag na pagka-Diyos. Hindi sila dapat i-consider na Diyos. Amen, di ba? We always say that the perfect family is the family of Joseph, the family of Mary, and the family with Jesus as their child. However, we can see that there's no perfect unity, perfect love, and perfect family only through the Holy Trinity. Wala na kung ibang magiging perfect na combination, na fellowship, na samahan, kundi ang Holy Trinity lamang. Amen. In fact, they should be our inspiration of a perfect love, a perfect family, and a perfect unity. Naniniwala po kayo? Praise God. Last year, sinimulan natin ang ating message sa purpose-driven. Diba? How can we glorify God? Amen? And how can we worship God? And what is our purpose? Ano yung purpose natin? To glorify God. You know what? Kung papasahin niyo po yung libro po na Purpose-Driven by Rick Warren, ang pinakaunang-unang in-explain niya ay ang Holy Trinity. Amen? At doon ko po nabasa sa libro niya that the perfect unity can only be found sa Holy Trinity. Amen? Kasi sometimes, nagtaas tayo, paano ba magkakaroon ng pagkakaisa? At sino ba ang magiging example natin o tutularan natin? And then when he explained about the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are three persons and considered as one God, doon ko nakita na, wow, oo nga no, kung yung buhay natin ay kagaya po ng perfect unity ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, surely, yung kalooban ng Diyos din ang gagawin natin. Amen? Dahil ang kalooban ng Ama ay ang kalooban ng Anak. Ang kalooban ng Anak ay ang kalooban din ng Banal na Espiritu o ng Holy Spirit. Amen. Malinaw po ba that in the Holy Trinity, there's perfect unity, perfect love, and perfect family. Amen.
I hope we appreciate the illustration wherein sa kanilang tatlo ay may fellowship. Amen. Sa kanilang tatlo ay may samahan. Sa kanilang tatlo ay may pagkakaisa. Sa kanilang tatlo ay may pag-ibig. At sa kanilang tatlo ay may isang pamilya na perpekto, nag-iibigan, at nagkakaisa. Amen. Praise God. Until and unless maintindihan po kasi natin yun, hindi natin ma-appreciate ang essence ng pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na tinatawag nating banal na samahan. Amen. O Trinity. Praise God. Isa-isayin po natin sila ulit. The Father God. Sino po ulit ang unang bumubuo sa Holy Trinity? Ang Diyos Ama. Basahin po natin. The Father is the creator of all things. He is God in heaven and the source of all authority and love. Amen. Kaya ang sinasabi natin, God is love. At makikita natin sa pasimula sa ating pag-aaral ng Biblia, talagang nagpakilala siya bilang Ama, bilang Diyos, bilang si Yahweh na kinreate niya ang mundo, kinreate niya ang langit at lupa, kinreate niya ang mga halaman, ang mga hayop. Amen. That is the Father God. The Father God that we serve and a part of the Holy Trinity. Second po, nakasama po ng Holy Trinity ay walang iba kundi the Son of Jesus, and He is God. Let's read this. Jesus Christ is the Son of God who became human. He is fully God and fully man. He died on the cross to save us from sin. Amen. In other words, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Oo, full man siya dahil nagkatawang tao siya na may pakiramdam, na nakakawakan natin at nagugutom din. Subalit siya rin po ay Diyos, amen, na equated or can be equated to the Father God. And lastly, the Holy Spirit is also God. Let's read this. The Holy Spirit is God's presence living in believers. He teaches, He empowers, and guides us in the holy living. Amen. Naniniwala po ba kayo na kapag tatanggapin niyo po si Yesu Kristo, ay pagkakalooban niya po kayo ng banal na Espiritu? Amen. Naniniwala po ba kayo na ipinangako sa inyo ni Jesus na kapag kikilalanin niyo siya at tatanggapin niyo siya, ay bibigyan niya kayo ng banal na Espiritu? Amen. Naniniwala po ba kayo na nasa inyo na po ang Holy Spirit? Sino po ang naniniwala na tinanggap niya na po ang banal na Espiritu at nasa kanya na po ito? Amen. Praise God. Alam niyo po, noong hindi ko pa po naunawaan ito, at nung bago-bago pa lang po ako Kristiyano, natatakot po ako kapag binabanggit ko ang salitang banal na Espiritu. Amen? Kasi something parang foreign siya. Or parang, especially pag tinawag na po siyang Holy Ghost, kasi akala natin multo siya. Amen? Subalit nakakalimutan natin na ang Holy Spirit or ang Holy Ghost pala ang regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagkilala sa kanyang anak na si Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen. At ating Panginoon at tagapagligtas. Praise God. Question, tanungin mo nga yung katabi mo na iintindihan mo ba ang pagkakaiba ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Nakikita niyo po ba yung difference or pagkakaiba po nilang tatlo? Particularly yung kanilang ginawa. Amen. Again, ang Diyos Ama ang naglikha ng lahat na nasa langit. Si Jesus ang kanyang kaisa-isang anak na ibinigay upang kabayaran sa ating mga kasalanan, at ang banal na Espiritu ang kanyang regalo na ipagkakaloob niya sa mga taong maniniwala sa kanya. Amen. Kaya sinasabi nila, during the Old Testament, the most visible presence of God is Yahweh or the Father God. Amen. Dahil sa Old Testament, although nandoon na si Jesus
sa tinatawag natin mga Christophany, amen, si Jesus ay talagang nagkatawang tao lamang sa New Testament. Amen. Kaya tinatawag po siya the Jesus Age, kung saan ang tao mismo nakita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen. At pagdating po ng Book of Acts, after po bumalik ni Jesus sa langit at pagbayaran ng ating mga kasalanan, ay bumaba po mula sa langit ang kanyang presensya sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Amen. At ang Banal na Espiritu ito ang ating kasama ngayon na nagtuturo, nag-i-empower at gumagabay sa atin sa kalooban ng Diyos na tayo ay maging holy o mabuhay ng banal kagaya ng Panginoong Diyos. Amen. So, I hope that everyone believes that indeed sa inyong pagtanggap at pagkilala kay Jesus ay nasa inyo na talaga ang banal na Espiritu. Amen. Praise God. Okay, basahin po natin yung sa Tagalog po. Sabihin nyo nga po, ang Ama ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Amen. Let's read this. Ang Ama ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya ang may likha, ang Diyos na nasa langit, at ang nagpapahayag ng kanyang kalooban. Amen. Second, ang Anak ay Diyos. The Son is God. Let's read. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ang tagapagligtas na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At ang panghuli, ang Espiritu Santo ay Diyos. Basahin po natin. Ang Espiritu Santo ay ang presensya ng Diyos na naninirahan sa mga mananampalataya. So, hindi po siya naninirahan sa kahit sinong tao lamang. Amen. Naninirahan po ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya o naniniwala na si Jesus ay Diyos. Amen. Siya ang nagbibigay lakas, nagtuturo ng katotohanan, at gumagabay sa ating buhay. Amen. Alam niyo po ba, I believe that indeed this is the will of God na itulong po sa atin ngayon. Dahil nakita ko po sa aking Facebook memories, exactly 1 year ago, ang naging topic po natin ay ang Espiritu Santo or ang Holy Spirit. Nakita ko po sa Facebook memories, pero talagang nakaset na ito yung message. Pero nakita ko lang kahapon na ang topic natin ay about sa Holy Spirit. And then, nung Friday, habang kami po ay nagkakaroon po ng praise and worship, ang inawit po ng church ay yung kantang How Great is Our God. Amen? Tumaas talaga yung palagi po po. Kasi doon sa lyrics na sinabi nung awitin na The Father, Three and One, Father, Spirit, Son, and sabi ko, grabe talaga si Lord na mag-confirm. Kasi naramdaman po talaga during the morning devotion nung nag-i-speak po si Ate Rona na ituro po ito sa ating lahat dahil nga po isa ito sa napaka-importanteng pundasyon ng mananampalataya. Amen! Kasi po ang punto ko po dito, kung hindi po sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo po tayo nananalangin, may mali po sa ginagawa nating prayer. Amen! Kung sa iba po tayo umaawit, sumasamba, may liban sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, may mali po sa ating ginagawa. Amen. Dahil gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi, sila lang po ang may karapatan na sambahin at ituring na Diyos. Amen. Maliban dyan, ang sinasamba na po natin ay tinatawag na Diyos-Diyosan or small gods, at ito po ay kinukonsider na idolatry. Amen. Okay, question. Paano natin alam na may Trinity? Paano ipinakita sa Biblia that indeed there exists the Father, the Son, and the Holy Spirit? Yun po ay makikita natin particularly sa ating scripture reading kanina o sa binasa nating scripture. Basahin po natin ulit ang Matthew chapter 3 verses 16 to 17.
So ito po ay makikita sa pag-baptize kay Jesus. Amen. Sino po dito yung mga nag-experience ng water baptism ng family day natin? Pakitaas po yung palakpakan natin si Lord. Amen. Sino na po yung naka-experience ng water baptism o yung public declaration ng inyong pagtanggap at pagkilala kay Jesus? Amen. I hope naiintindihan po natin kung bakit natin yan ginawa at hindi po tayo napilitan. Okay. Makikita po natin ang existence ng tatlong personang ito ng Diyos sa pagbautismo kay Jesus mismo. Basahin po natin. As soon as Jesus was baptized, the Spirit of God descending like a dove, and a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love." Basahin po natin yung Tagalog. Pagka-bautismo ni Jesus, bumaba ang Espiritu ng Diyos at may tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak." Question, sa kwentong ito o sa verse na ito, nasaan po si Jesus? Si Jesus po yung dinautismohan. Amen. Sa kwentong ito, nasaan po ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit? Amen. Ito po yung bumaba mula sa langit na parang isang dove. At finally, nasaan po ang Diyos Ama sa verse po na ito? Siya po yung nagsalita. Amen. Na nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak." So, nariyan ang anak, si Jesus na nabautismuhan. Nariyan din ang Espiritu Santo na bumaba tulad ng kalapati o ng dove, at nariyan ang Ama na nagsalita mula sa langit. Amen. So sa kwentong ito, makikita po natin yung tatlong partisipasyon ng Holy Trinity wherein Jesus or the Son was baptized, the Spirit descended or descends, bumaba, at ang Ama ay nagsalita. Amen po? Praise God. Let's check other verses which shows the presence of the Holy Trinity. Amen. Of course, familiar po tayo sa Great Commission, yung Matthew chapter 28 verse 19. Let's read. "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Question, sino po ang nagsasalita dito? Si Jesus. Yan po ang kanyang sinabi bago po siya bumalik sa langit. Nabautismuhan po natin ang lahat ng mga mananampalataya niya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa Tagalog, let's read. "Kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." Amen. Another proof of the Holy Trinity, let's read 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Sabi po dito ni Paul, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Amen. So sa kanyang panalangin ay binanggit at sinambit niya po ang Holy Trinity. Sa Tagalog, let's read. "Sumainyo nawa ang grasya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkisama ng Espiritu Santo." Amen. Naniniwala po ba kayo na mahalaga ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Amen. Praise God. Of course, this is one of the most famous verses in the Bible, sa book of John. Let's read chapter 1, verse 1. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Sino po ang sinasabing Word po dito? Si Jesus. Sa Tagalog, let's read. "Noong pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos." Sino ulit yung Word o yung salita? Si Jesus. Ngayon, basahin po natin dito sa Tagalog, napapalitan po natin yung salita with the name of Jesus. Amen? O Jesus.
Noong pasimula ay naroon na si Jesus. Kasama na ng Diyos si Jesus at ang salita o ang si Jesus ay Diyos. Naniniwala po ba kayo in the beginning, naroon na po si Jesus. Amen. At kasama na siya ng Diyos at siya ay Diyos. Ito po ang isa sa napaka-importanting verses na nagpapatotoo na si Jesus ay Diyos. Amen. Kasi nga po, muli, marami po ang naniniwala na hindi po siya Diyos o siya po ay tao lamang. Next verse, verse 14, the same chapter. Let's read. The Word became flesh and made His dwelling among us. Sino ulit ang word na tinutukoy po dito? Si Jesus. So, ang salita o si Jesus ay naging tao at nanirahan kasama natin. Amen. And next verse, chapter 10, verse 30. Jesus said, I and the Father are one. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus. Sinasabi niya na siya po at ang Diyos ay iisa. Sa Tagalog, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. So isa po ito sa napakabigat po na nabanggit ng ating Panginoong Jesus na pagpapakilala niya sa atin bilang kaisa ng Diyos Ama. Because He and the Father are one. Amen. Okay, next verse. Let's read Colossians chapter 2, verse 9. Let's read. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Sa Tagalog, sapagkat kay Kristo, nananahan ang buong kalikasan ng Diyos sa katawang tao. Amen. Another verse, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Amen. Sa Tagalog, let's read. Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Pwede bang tanungin mo yan sa katabi mo ngayon? Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos at nananahan sa iyo ngayon ang Espiritu ng Diyos? Can you ask your fellow brethren kung naniniwala siya that his body is the temple of God and that the Holy Spirit is now dwelling upon him? Amen. Naniniwala po ba kayo that our body is the temple of God and the Holy Spirit lives in us? Amen? Amen. Next question, who are the child of God? Sino po ba ang mga anak ng Diyos? Basahin po natin John chapter 1 verse 12. Sino po ang mga anak ng Diyos? But all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa Tagalog, ang mga anak ng Diyos ay ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Si Jesus po yung sinasabi dyan, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sino daw po ang mga anak ng Diyos? Ang mga sumampalataya at tumanggap kanino? Kay Jesus ay binibigyan ng Diyos ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Praise God. And therefore, a child of God is composed of, ano po ang bumubuo sa katawan ng isang anak ng Diyos? The body, yung flesh na nahawakan po natin, yung soul, and thirdly, ano po? The Holy Spirit or the Spirit of God. Again, sino lang po ang may mga spirito ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos or the child or children of God. Amen. So, ang lahat po ba ay may banal na spirito na ng Diyos? Amen. Ang lahat po ba ng tao sa mundo ay may banal na spirito na ng Diyos? Amen. Hindi po. Dahil nga po nabanggit kanina na ang mga kikilala lang kay Jesus ang pagkakalooban ng Espiritu Santo o ng Holy Spirit. Amen. And therefore, kung hindi ka po anak ng Diyos, ikaw lamang ay binubuo ng body and soul. At wala ang Espiritu ng Diyos na magkagay sa iyo
magtuturo sa iyo, mag-empower sa iyo patungkol sa salita ng Diyos. Amen! Ang ikaw lamang ay binubuo ng katawan at ng kaluluwa. Amen! Ang kaluluwa ay eternal po siya. Kahit mamatay po ang ating flesh or ang ating body, ang soul po natin, ang either pupunta po sa langit o sa impyerno. Amen! Naniniwala po ba tayo na may langit? Amen. At ang pupunta sa langit ay ang mga mayroong Espiritu ng Diyos. Question, saan naman po mapupunta ang mga kaluluwa na wala ang Espiritu ng Diyos? Sa impyerno. Amen. Kaya po napakahalaga na habang buhay po ang isang tao, ay pinapakilala po natin sa kanila si Jesus, dahil si Jesus ang magbibigay sa kanila ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang ating ticket o ang titignan sa atin sa eternal life o sa afterlife kung tinanggap at meron tayong banal ng Espiritu ng Diyos. Dahil kung wala po yan, wala po tayong karapatan na pumunta sa langit. Amen! Amen. At gaya po nung naging mensahe po ni Lord, nung libing po ni Papay ko, ang body po natin ay kailangang mamatay upang ang ating kaluluwa ay makalaya sa katawang ito. Amen! Kahit po mamatay physically yung ating flesh, yung kaluluwa po natin ay hindi pa po siya mawawala. Amen. At ang spirito po, ang kaluluwa po, ay mayroon pa rin po siyang pakiramdam kung dadalhin po siya sa impyerno. Amen. Kasi ang spirito po, in the spiritual realm, amen, ang ating kaluluwa, ang siyang maaaring mapunta sa langit at magsasamba sa ating Panginoong Diyos sa langit o sa impyerno kung hindi po natin kilalanin at tatanggapin ang ating Panginoong Jesus. Amen! Next point. So just like the Holy Trinity, they should be united. In other words, kagaya po ng banal na Espiritu, ng Holy Trinity, ng Father, Son, and the Holy Spirit, dapat daw po ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at ang ating Espiritu ng Diyos ay mayroong pagkakaisa. Nakikita niyo po yung point ngayon kung bakit ko po sinasabi na tayo ay binubuo ng body, ng soul, at ng spirit. Dahil illustration po natin kanina na may perfect unity, may perfect love, may perfect family po sa Father, Son, and the Holy Spirit. Sa ating katawan, para masunod po natin ang kalooban ng Diyos, dapat the will of the Holy Spirit should always prevail. Amen? Dahil nga ang ating pagkatao or katawan ay binubuo ng physical flesh, the body, the soul, at meron lang tayong spirit. Ang spirit dapat ang magdidikta sa kaluluwa at ang kaluluwa na sinabi ng banal na Espiritu ang magdidikta sa ating katawan. Amen. Hindi po pwedeng yung body o yung flesh po yung masusunod. Amen. Kasi kung ganun po masusunod, mag-grieve po yung spirit na nasa atin dahil hindi nga po natin nagagampanan o nasusunod ang kalooban o ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Basahin po natin ulit ito. Just like the Holy Trinity, they, the body, the soul, and the spirit, should be united, where the will of the Holy Spirit should always prevail. Amen. So ngayon, nakita niyo po ba how important the Holy Trinity is as an example and inspiration of a perfect unity, perfect family, perfect love? Amen. Dahil tayo po mga tao, sa ayaw nyo at sa gusto nyo, lagi po tayong nag-i-struggle sa pagde-decide. Amen. Dahil habang nasa lupa po tayo, ang katawan po natin ito ay makamundo. Amen. At ang lagi niyang gusto ay ang kanyang nakikita, nakahawakan sa mundong ito. Amen. Subalit, praise God, dahil nasa atin na pong Espiritu ng Diyos na siyang magpapaliwanag at magtuturo sa atin sa will or kalooban ng Diyos mismo. So, nawa, kung mayroon pong perfect unity, perfect love, perfect family sa Holy Trinity, nawa, maging parte po tayo ng Holy Trinity na yun sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya
sa atin. Amen. Kasi po, hindi po tayo magkakaroon ng perfect love, perfect family, perfect unity kung hindi tayo sasama sa kanilang tatlo. Amen. Kasi na sila po yung perfect cycle. Perfect cycle na, alam niyo yung parang, for example, nagsa-Chinese garter yung nagagano. Tapos tatalon ka, tapos may dalawa. Kung hindi ka papasok doon, hindi ka magiging parte ng perfect na unity, perfect love, and perfect family. Amen. Kaya let's read this. Sabay-sabay po natin basahin. There will be no perfect unity, perfect love, and perfect family if there is no Holy Trinity in you. Naniniwala po kayo na wala ka pong unity o love o family sa buhay mo o sa katawan mo kung hindi ka po naniniwala na nasa sayo ang Trinity na binubuo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! So, final point, basahin po natin, therefore you have to believe in God the Father, the Christ the Son, and the Holy Spirit. Amen? Naniniwala po ba tayo sa ating Diyos Ama? Sa ating Panginoong Jesus? At sa banal na Espiritu? Gusto po ba natin na maging parte ng kanilang pamilya? Gusto ba natin na maging parte ng kanilang pagkakaisa? Gusto ba natin na maging parte ng kanilang pag-ibig? And therefore, maniwala tayo sa kanila at sumama tayo sa kanilang perfect cycle. Amen. To God be the glory. Amen.